laban o kontra sa Vice Presidente. Sino nga ba? Si Ramil Madriaga. Pakinggan niyo po ito. Laban kay Vice President. Magandang araw po, ako po si Dwight De Leon, political reporter ng Rappler. Nandito po tayo ngayon. Siya yung pumalit siguro kay kay Talabong mga kababayan. Kay nakalimutan ko na pangalan nun. Si Talabong, no? Umibang na yun umibang landas na yun o nagsarili na yun no? Nakalimutan ko si Talabong talaga Sa House of Representatives sa Quezon City, kung saan ongoing po ang panibagong araw ng impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Napaka-importante po ng pagdinig ngayong araw sapagkat sa unang pagkakataon ay inilahad sa publiko ang mga ebidensya na supposedly ay magpapatunay ng pagkakasala ng pangalawang Pangulo sapagkat si Vice President Sara Duterte ay naharap sa impeachment complaints. Particularly, ito po hindi humaharap. Naharap pero hindi humaharap. No? Panay pag-iwaso. Hanggang ngayon, panay pag-iwaso ang Vice Presidente natin, mga kababayan, nasagutin yung mga reklamo sa kanya sa impeachment. yung unang pagkakataon na humarap sa House Justice Committee si Ramil Madriaga, ang self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte. Quick recap po tayo, paano ba supposedly naging malapit si Madriaga sa mga Duterte? Hindi. Kasi naman yung mga DDS talagang ipinagpipilitan po na hindi kilala o hindi kakilala ng mga Duterte si Ramil Madriaga Parang ang hirap pong paniwalaan. Sa kabila po ng napakarami, no? At kaliwat kanan na mga picture, litrato, mga video na kumakalat po, pati po yung mga ibang ebidensya. Parang ang hirap po talagang paniwalaan na hindi nila kakilala si Ramil Madriaga. Kung ako sa Vice Presidente, inamin niya na lang nakakilala. Hindi inamin niya nakakilala yan. Di mas madali silang mas madali silang makapagtanggol. Kaso yun doon sa hindi kakilala, dudang-duda na ho ang mga Pilipino di ba? Una pong nagtrabaho si Madriaga bilang political officer ni Noy Congressman Roy Logoles at bandang 2015 to early 2015. Talagang nasa politika na siya. 2016 ay na-introduce itong si Madriaga supposedly kay Nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte. At pagkatapos po ng 2016 election, ito pong si Madriaga ay naitalaga bilang counter-intelligence agent sa National Security Council. NSC din. National Security Council kung saan po natanggal na sibak na alis ang Vice Presidente. Po ni Madriaga, binabayaran siya in cash at nagbigay siya ng disclaimer na hindi siya na-employ officially o directly sa Office of the President o kahit ano pa mang government agency. Toong 2018 nang maipakilala raw siya o mai-introduce kay Sara Duterte. At doon na po nagsimula na lumalim yung kanya 2018, no? Dalawang taon pagkatapos nung nailuklok natin ang dating Pangulong Duterte. Pero yan na yung mga paghahanda na Sara Duterte para sa pagka-presidente, sa anak ng nooy Pangulo. Isa raw po si Madriaga sa nag-establish ng ISIP. At may formal meaning po ito, pero sa loob ng grupo nila, ang tunay daw na ibig sabihin ng ISIP ay Inday Sara is my president. So let's... Di ba? Tsaka, ang daming litrato, picture, Mark Estacador na ipinapakita na talagang highly involved po si Ramil Madriaga doon sa pagpupush o pagsusulong kay Vice Presidente na maging Pangulo. Break down some of the most explosive allegations sa hearing po ngayong araw. Disclaimer lamang po na ito po ay base sa testimonya, ito po ay sa point of view ni Ramil Madriaga. Base ito sa kanyang supplemental affidavit na binasa niya kanina sa House Justice Committee hearing. Ninais niyang gumawa raw ng panibagong salaysay on top of his first noong November 2025 dahil daw pinabulaanan ni VP Sara yung nakilala raw niya si Madriaga.
Nakita niyo ho, mga kababayan, pati po mga reporter, alam yung mga pagkakasunod-sunod kung paano nakasama, nakilala at napasama sa mga Duterte si Ramil Madriaga ho. Kaya naman mga bossing, ang ginagawa po ng mga DDS ngayon, kagaya ni Toby Tiangco, sinisira po para mawalan ng tiwala ang mamamayang Pilipino kay Ramil Madriaga. Pakinggan niyo ho itong si Toby Tiangco, mga bossing. DDS na DDS ang datingan is na walang ebidensya doon sa kay President Bongbong Marcos. Dapat same standards lang ang gamitin natin. Di ba? Kasi ang problema dito, we cannot Ulit, atras ko. Isa pa, yung kay Madriaga. Kay Madriaga, wala Madriaga, namang ebidensya, di ba? Di ba kung walang ebidensya na ano. ang sinasabi ko lang, kung nag-rule yung Committee on Justice na walang ebidensya doon sa kay President Bongbong Marcos, dapat same standards lang ang gamitin natin. Di ba? Kasi ang problema dito, we cannot okay, maging totoo tayo sa lahat ng sinasabi. Alam ko, madami ayaw kay VP Sara. Madami takot kay VP Sara. Alam nila yun. Takot kay VP Sara. Siguro kung ipapapatay. No? Pero yung takot kasi mananalo, parang wala. Parang hindi na masyadong yun, malakas ho yun, mga kababayan. Pero yung madaming galit, oo, kasi ayaw nga magpaliwanag. At pilit po yung pag-iwas ng ating Vice Presidente sa mga pagpapaliwanag. Sabi ni Mark Estacador, kala ko malakas. Then now, madaming ayaw. Correct. Na maging presidente. Pero we cannot impose our fear or our will on her kasi may bumoto sa kanya eh. Di ba hindi natin patakbuhin sa eleksyon? Tapos magdesisyon yung tao, di ba? Bakit natin i-impose yan, di ba? Kung do you think po ba itong impeachment case na to are all motivated kasi nga 32 million ang bumoto kay VP Sara and para Yung 32 million na yan, nasaan na yan? Kasama pa din ho tayo dyan sa 32 million, mga kababayan. Kaya lang, iba na po yung pananaw natin. At iba na po yung sinusuportahan natin. Matagal na tayong kumalas dyan, di ba Ma'am Neng Gigi, Dukha at Tommy ng Ceresa Force? Paulit-ulit nilang sinasabi, 32 million kami, nasaan na yung bilang? Bakit po, pati po yung pirma ng dating Pangulong Duterte, hindi man lang ho umabot, kahit man lang 1 milyon, mga bossing. Kaka 32 million nila, ayan, ubus sila, napapahiya lang ho sila. Di ba, I am Batman, puro kayo late